Marcos 8:34. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama, kami po ay naririto sa inyong harapan. Ama, kami po ay sumasamo at dumadalangin, o Ama. Dalangin namin ang araw na ito. Dalangin namin ang aming gawain. Nawa ay kayo ang siyang manguna, ang banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin. Gayon din dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na paparito sa aming bahay-sambahan. Gabayan niyo po sila upang kami po ay magkasama-sama na magpuri at mag-aral ng inyong banal na salita. Ama, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang lugar, na tumutunghay sa aming pong gawain ngayon. Nawa kayo ang magkaloob ng talinuhan sa tulong ng banal na Espiritu upang may sa puso at maunawaan ang mga pag-aaral sa araw na ito. Gayon din, dalangin namin ang bawat isa na may part sa aming pong pananambahan. Nawa ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod ang bawat isa, lalo na po ang gagamitin nyo upang magsalita sa inyong harapan. Dalangin din namin ang aming mga panalingan sa aming pong pagkatatapos. Nawa ay digin niyo po ang aming mga dalangin. Ama, ang lahat ng ito po ay aming idinadalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay makakaupo at sabay-sabay po nating awitin ang si Jesus ay kaibigan. Ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng pasasalamat at testimony.
mula kay kapatid na Noah Pagkalinawan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, Nagpapasalamat po ako sa nagdaang week na nangyari sa akin. Yung pinagsasalamat ko po sa nagdaang this week po, yung na-adjust po yung namin, yung defense namin. Kasi that time po kasi hindi pa po ako nakapag-study ng research. So, hirap ako kung matutuloy yung Tas, pinray ko po yung kay Lord na, Lord, ikaw nang bahala sa mangyayari. Tas, nung pagising ko po, biglang nag-chat yung PR teacher namin na sinabi na mamumove yung defense. So, nagpapasalamat po ako kasi na-move yun. Kasi, kung matutuloy yun, may hirapan po talaga. So, ayun, ang laking pasalamat ko po talaga yung kay Lord. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa buhay at kalakasan po na binibigay ni Lord sa akin. Saka, September po, hindi pa po dumarating yung birthday ko, pero pinapasalamat ko na po kay Lord na mag-birthday na po ako. Tapos, tayo po. Ayun. Tapos, sa family po, pinapasalamat ko po na wala pong masyado nagkakasakit, na healthy naman po yung family. Yun lang naman po. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at umawit para sa ating Panginoon. Yan, tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay dahil ginabayan niya po tayo papunta rito. At dahil po dyan, ibalik po natin ang papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. Palakpak sigaw ng lakilain na gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Muling ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw ng walhatiin, papalakpak sa sigaw ng lakilain na gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Awit sa sayaw ng walhatiin, papalakpak sa sigaw ng lakilain na gumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Ngayon, kailanman, Panginoon. Ngayon, kailanman, Panginoon.
nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan po natin ating Panginoon. Makakaupo na po ang kapulungan at ngayon po ay ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan para po sa pakikinig na mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating pong kapatid na Jordan Balida. Maraming pong salamat. Magpapasalamat po muna ako sa ating pong pastor, sa ating pong lek, na pinili po nila ako magsalita sa ating pong midweek service ngayon. Sobrang tagal na po nung nag-speak po ako face-to-face sa ating pong midweek service. Ano pa po, pre-pandemic pa. Wala pa pong ganitong kaayos na pananambahan. Naalala ko pa dati, bago po yung ako nag-speak, lalo-lalo po sa mga kabataan, nandun pa po sa likuran yung midweek service. Ako po yung part ng Send That Child dati. And of course, kailangan po atinan yung midweek. Ako po bilang isang estudyante na ang routine ko lang po ay school, bahay, and church. Kada Thursday po yan, ako po yung nagmamadali para makaabot po ng alas 7 ng gabi ng midweek service. At bago po ako pumunta dito, nagpo-formulate na po ako sa utak ko ng ano po yung ite-testimony ko po. Kasi lahat po required magsalita. Lahat po required po magsalita. Ipapasa po yung mga mic. So wala pong choice kundi po magsalita at mag-testimony. So ako lagi ko pong nilook forward yung ganong Thursday lagi nung kabataan ko. Ganon din po nung mga panahon na hindi pa po ako nag-work, na lagi kong inaabangan yung Thursday because, una, gusto kong, hindi naman po sa pagandahan, pero kailangan maging maayos yung testimony. Kasi lagi pa akong testimony dati, maraming salamat sa buhay at kalakasan, puro ganun po. Pero as
the years go by po, talagang nag-iiba po yung mga testimony mo ng mga tao. Kaya naman, palagi po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na sa tuwing pong nai-invite po ako mag-speak sa midweek, talaga pong binubuhos ko po yung buong kaya ko po at nire-ready ko po yung sarili ko para po sa gabing ito. Isa pong testimony din po about midweek. Yung midweek po kasi parang sa akin, personal, naging sandigan ko siya in terms of, kasi parang nung dati, parang pagod na pagod po sa school, lalo na siguro po sa mga estudyante ngayon, ay mga pagod na pagod sa mga class, sa mga lessons and whatnot. Nilook forward ko po yung Thursday because makikita ko po yung kaibigan ko, yung mga ate at kuya ko, and then makakarinig pa po ng mga salita ng ating Panginoon sa ating pastor. Kaya yung midweek po sa akin, personally, para pong nire-renew po ako every Thursday. Bagamat po, mahirap na po sa schedule ko po ngayon dahil panggabi nga po ako at hindi po ako nakaka-attend ng face-to-face. Pero ang ginagawa ko po, pag break time ko po sa work, saka po ako mag-online. In fact po, ako po yung naka-early lunch lang at mag-meeting na po ako by 9 p.m. Pero talagang binus ko po yung pagkakataon na to para po bigyan po ng panahon yung midweek po dahil sabi ko nga po, suntok sa buwan yung maimbitahan ulit mag-speak sa midweek service. Ayan. Hayaan niyo pong basahin ko po ang teksto na ating po pag-aaralan ngayong gabi. Ito po yung matatagpuan sa Isaiah 40:29-31, NIV version po. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and the young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog naman po, magandang balita version, Isaiah 40:29-31, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas, kahit na ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kanina, kinanta po natin yung sa hymno, si Jesus ang ating kaibigan. Marami pong mga letra po doon na hinango po sa verses na ito. Sabi nga doon, ang iyong kaibigan ay lumimot man, ang ating Panginoong Jesus ay parating nandiyan. Ayan. Kaunting background lang po sa teksto na ating pong pag-aaralan na Isaiah 40:29-31. Ang tema po ng buong Isaiah ay tungkol po sa God's divinity and sovereignty na He alone rules all creations and nations. Ang kanyang pagkalinga na He is both powerful and tender, and ruler and a shepherd. Ganun din po sa pagpapakita ng human limitation versus God's power na people grow weak, but God never does. At kahuli-hulihan po sa mga latter part po ng Isaiah ay yung pagpapakita po ng hope in exile, na even in Babylonian captivity, yung mga Hudyo, God has not abandoned His people. Kaya naman po, ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigay niya po yung teksto na ito upang mapag-aralan po natin na kung paano po ang mga Hudyo ay nakinig sa mga salita ni Isaiah patungkol sa ating Panginoon. Ganun din po tayo. We are exiled. We are captives of this world. Na nasa gitna ng sitwasyon ng mundo, kung ano pong naririnig po natin sa social media and whatnot, kaya po ay nakakulong. We are prone to paghihirap, kalungkutan, at paghihina. Kaya naman ang tema ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay finding strength in the middle of the week. Katulad po ng nasabi ko kanina sa testimony, lagi ko pong nililook forward dati yung midweek service. Kahit po ngayon, kahit online lang po yan, kada 12 a.m., 12 midnight, lagi po akong panonoorin yung online. Wala pong mintis po iyon. Nakita ko po yung kahalagahan ng pag-attend ng midweek service bilang isang Kristiyano
na lumalakad sa gabay ng Panginoon. Ang mga gawain para sa Panginoon ay isang nagiging tanggulan natin, fortress. Ang iba pa naman po, pahinga sa ilan. Bilang pagod na pagod po tayo sa mga ginagawa natin sa buhay sa personal, it's about time for us to meet the Lord. At sa pamagitan po yan ng midweek. Ika nga po, midweek services are like a spiritual recharge. Sa Biblia, binigyan din po ang mga gawain bukod sa pagsama-sama natin tuwing Sunday worship. So, una po, the early church met regularly, not just on Sundays. Sabi po sa Acts 2:46 NIV version, every day they continued to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ito po yung nagpapakita na yung mga believers met or nagkikita frequently for teaching, fellowship, at ultimately po, prayer. Pangalawang bagay po, ano ba yung sinasabi, what is midweek service? Pangalawang puntos po doon, believers are encouraged to meet often for mutual encouragement. Yan. Matatagpuan po natin sa Hebrews 10:24-25, ang sabi po, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another and all the more as you see day approaching. Ibig sabihin po nito, midweek services are one way to strengthen each other during midweek. Kaya naman po kanina nung sinabi ko po, nung sa panahon ng kabataan ko po, lagi ko pong nilulook forward dahil po nakikita ko po sila at Nika. Yung mga kabatch ko po, lagi ko pong, kasi nagpapalakasan kami. Minsan, nag-share kami ano bang nangyari sa buhay mo ngayong week. Tapos may natutunan ako sa kanila. Ganun din po sa mga testimony ng bawat isa. Talagang namimiss ko po yung kada isa. Isa-isa pong nagsasalita. Kahit po sobrang tagal na. Ang midweek po dati umaabot ng 9:00, 10:00 dahil po sa testimony. Kaka-testimony po ng bawat isa. Pero dahil po sa testimony na yun, marami po tayong natutuklasan sa bawat isa. At kaya naman po nagpapalakasan tayong lahat. Sabi po, we often start the week with energy, but as days pass, we get tired, burdened, or discouraged. Laging ganito yung sentiments ng mga young adults na nagtatrabaho po. Feeling recharged pag Saturday and Sunday. Pagdating po ng Monday, ready to work on Monday. Pero may mga po yan, mga Monday feels, Monday sickness. Pero pagdating po namang susunod na araw, kahit sobrang recharged po tayo ng Monday, nag-feeling drained po tayo agad pagdating ng Tuesday, Wednesday. We feel lost in some ways. Feeling ko po yung mga young adults po na makaka-relate po sa mga ganitong bagay. Kaya naman, ang mga salita ng ating Panginoon reminds us that we can find new strength sa ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating pong mga puntos na ating pag-aaralan for tonight, pumili po kayo ng katabi ngayon. Kailangan niyo pong sabihin to with conviction. Pili po kayo ng katabi na sasabihin na ito. Ayan. Kailangan niyo pong sabihin to ng may conviction. Ang sasabihin po ay, ano? And then pangalan ng katabi mo, pagod ka na ba? O kunyari ganito po, ano, Joe? Pagod ka na ba? O yan. So, ganun po yung with conviction. Tanungin po natin ang ating mga katabi. Ready? Go! Ayan. Ano po ang sagot ng ating mga katabi? Baka katulad po yan ng sinagot ni Catherine Bernardo na pagod na ako. Parang walang katapusan na pagod, Pero, sabi nga po, sa ating tema, finding strength sa ating Panginoon in the middle of the week.
Sabi po, sa gabing ito, meron 3 bagay na gustong i-reveal ang ating Panginoon sa ating pong lahat patungkol po dito. Una po, God understands our weaknesses. Sabi nga po sa verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ibig sabihin lang po niyan, we all experience physical and emotional and spiritual exhaustion. At nakikita po yan ng ating Panginoon. God is not blind to our struggles. He sees all our weariness, lahat ng ating paghihirap at mga panghinhina sa mundong ito. Kaya naman, ang pangako ng ating Panginoon sa verse 29, He Himself will give strength when you feel like giving up. Tama po ba? Ang kailangan lang po natin gawin, if ganun po yung pangako ng ating Panginoon, come honestly sa ating Panginoon. Come honestly to God. Tell Him na, Lord, I am tired, but I trust You to renew me. Kung tatanungin po kayo ulit na, Jo, pagod ka na ba? Ang sasabihin natin, Lord, I am tired, but I trust You to renew me. Amen? Pangalawa po, human strength will fail, but God's will not. Sabi po sa verse 30, even strongest people, katulad po ng mga young adults, leaders, achievers, grow tired. Sabi nga po ng aming pong advisor ng YA na si Doc Nep, nasa prime era po kami ng paglilingkod sa ating Panginoon, ng paglakad sa mundong ito. At huwag pong hayaan na tayo po ay mapagod bilang mga YA. Patuloy po nating ilaan ang ating pong lakas, time, treasure sa ating Panginoon. Ayan. Ang sabi po, our energy, resources, and emotions have limits, but God's strength is limitless. Nakakatuwang isipin na yung kapangyarihan at lakas na pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon ay walang katapusan. Kaya naman, kung pagod ka ngayon, spiritually, financially, or personally, ilapit mo sa ating Panginoon, tsak bibigyan ka ng lakas. Isang ilustrasyon po, magandang ilustrasyon po, na pwede pong natin ignite sa verse 30. Sabi po, a phone battery drains no matter how good the brand is. Kung iPhone man yan, Samsung, Android, lahat po yan ay nade-drain, yung battery. And we need recharging. Same po yan sa ating pong buhay mananampalataya. Kailangan po nating i-recharge ang ating buhay spiritually, lahat po ng aspeto ng ating buhay sa ating Panginoon. Pangatlo po, those who hope in the Lord will renew their strength. Sabi po sa verse 31, ayan, sabi po, waiting on the Lord means trusting Him, praying and holding on even when things seem slow. I speak for in behalf of young adults. Siguro po mga 8 years na po ako naghihintay. 8 years na po ako naghihintay. Parehong prayer request ang binibigay ko sa ating Panginoon. Ang lagi niyang sagot ay wait. At marami akong natutunan pagdating sa character development sa paghihintay sa ating Panginoon. Kasi alam ko na yung paghihintay ko na yun, I build my trust with the Lord. Kahit sobrang bagal, nakikita ko yung progress ng buhay ko. Dahil ito yung pinanghahawakan ko sa verse 31. Ano yung promises niya? Sabi po sa dulo po ng verse 31, they will soar on wings like eagles. Ibig sabihin nun, God lifts us above our problems. Sabi doon, they will run and not grow weary. Ibig sabihin po noon, God gives endurance sa pagtakbo po na natin sa mundong ito, sa ating pagiging mananampalataya. He gives us endurance. Ibig sabihin, pinatatatag tayo ng lahat ng mga pagsubok
at lahat ng mga panghihina natin dahil alam ng ating Panginoon at the end of the tunnel, sabi nga, makakita po tayo ng light at the end of the tunnel. Pangatlo po, sabi, they will walk and not faint. God gives daily strength to keep moving. Sabi nga po ng kanta, tatakbo, ngunit hindi susuko. Diba? Lilipad tulad ng isang agila. Bilang reflection po, yan, medyo matatapos na po tayo. Bilang reflection po, ang midweek is not just a routine, katulad po ng nasabi ko po kanina. Pero ang midweek po, it's a God's gift to renew us. It's an opportunity for us to meet our Lord, to be honest, and surrender all our worries. Ika nga, if you are weary, take heart. Strength is available in Christ. Kaya ating pong pakatandaan, when your strength ends, His begins. Kaya naman po ang hamon sa ating pong mga mananampalataya, don't just survive the rest of the week. Walk in God's strength. Trust Him and He will carry you through. Isuko natin ang ating mga buhay, humble ourselves, obey Jesus just like Paul did. Simulan po natin sa pag-attend ng midweek services. Iba po yung feeling ng physical na pananambahan sa ating Panginoon. Dahil bukod sa nagkakaroon tayo ng opportunity to praise the Lord, it's an opportunity as well to have a fellowship sa sa kapwa po nating mananampalataya. Simulan po natin sa pag-attend ng midweek services at hayaan mong kumilos ang ating pong Panginoon sa ating buhay. At tiyak, may mga bagong revelation ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman po maraming pong salamat at tayo po'y tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, katagpuin ka at makita ang inyong mga salita sa amin na laging hanapin ang inyong pagkalinga sa gitna ng aming pong paghihirap at kahinaan. Inaangkin namin ang kalakasan mula sa iyo na laging magpapalakas sa personal naming buhay, gayon din sa aming spiritual. Gabayan niyo kami hanggang sa katapusan ng aming pong pananambahan ngayong gabi. Sa iyo po ang kapurihan. Ito pong isamat na langit po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, maraming salamat kapatid na Jordan. At ngayon po ay sa panahon na po tayo ng ating paghahandog, kasabay po ng tanging awit ni kapatid na Liza Balona. You shine, and out of the ashes we rise. There's no one
like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Tayo po ay tumayo. Ngayon po ay manatili tayo sa ating pagkakatayo para po sa ating sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa panalangin. Ang mga ipapanalangin po ay yung makikita diyan po sa ating live stream. Ngayon po para po sa atin dito sa church, para po sa ating dalanginan, ang group 1 po ay i-assign ko po ang ating pong mga kababaihan para po sa ating group 1. Tapos sa group 2 po, panalangin para sa mga gawain at pagawain ng ating pong church ay i-assign ko po sa sa mga technical. Kasama po kami ni Pastor Jordan. Doon po yung kalalakihan. Doon na lang po kami sa may gilid. And then, para po sa group 3, para po sa panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, mula po kay Neil hanggang kay Kia. At ang group 4 po ay panalanginan para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at sa buong mundo, kay J.I. hanggang kay Miko po. Sige po, tayo po ay magsama-sama at simulan po natin ang ating pandalanginan.
Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama, marami pong salamat sa gabing ito na kung saan ay aming binalikan, na kung saan yung araw ng Huwebes ay ito yung nakikita-kita ang bawat isa. At sabi nga ng mensahe mo ay na-refresh kami, Panginoon, kung papaano namin ginagawa yung midweek worship, Panginoon. At nandoon yung katuwaan, kagalakan, na yung ginagawa namin noon ay nagpapatuloy, bagamat yung panahon ng pandemic ay online kami noon. Kaya marami pong salamat at naalala namin. Subalit at that time ay konti lang talaga no? Pero nandoon yung pasasalamat namin na aming binalikan at ang dalangin po namin, Ama, ay magpatuloy ang gawain ito, makapag-invite ang bawat isa at ang hangarin ay makakilala yung ibang hindi pa nakakakilala po sa iyo. Kaya maraming salamat sa ganitong mensahe na dinala mo upang ang bawat isa ay ma-refresh during Thursday worship, Panginoon, at panalanginan. Kaya maraming salamat. Hayaan mo na sa ganitong kalalagayan, sa aming panalanginan, sa pagkakataong ito, ang iyong pag-iingat, paggabay, provision sa iyong mga anak, ang patuloy po naming maranasan. Maraming salamat. At sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo naman, Panginoon, ang iyong bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Isang magandang gabi po. Dito po tayo sa bandang harapan para po sa ating picture taking.